mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa inasal ni Anseng, no? Alam naman po natin yung mga napapanood natin doon sa mga upload ni Daddy Frankie na napag-usapan nga ng magkapatid na doon sa gitna nila itatayo yung bahay ni Oliver. Ito na po mga kapatid, ano? Dahil nung nagsimula ang bahay ni Anseng, na naman ang bida. Di ba po? Nakakatuwa po dahil itong pangyayari na ito. Kaya nga po ay pinatanggal yung puno ng kawayan, pinagastusan po yan ni Daddy Frankie para matanggal po yung puno ng mga kawayan dahil doon nga sa gitna ng bahay itatayo. Yung bahay ni Kuya Oliver na itatayo doon sa gitna na hindi malapit kay Anseng. Ano? Sa madaling salita nga po ay napagkasunduan po ng dalawang kapatid na si Kuya JJ at si Aling Anseng na doon na po itatayo yung bahay sa gitna. Kaya kampante naman si Kuya JJ na doon nga po. Sa madaling salita, nung nakita ni Kuya JJ yung bahay ay hindi po siya nasiyahan. Ano? Dahil linabag na naman ni Aling Anseng yung pinagkasunduan nilang magkapatid. Kaya nga po ay medyo hindi maganda yung ihip ng hangin ni Kuya JJ, no? Para sa akin po dito, sa totoo lang, sa nakikita ko po talaga dito kay Aling Anseng, may pagkatoso. Ano? Dahil gusto niya talagang makalamang sa kanilang magkakapatid. Lalong-lalo na kay Oliver. Dahil noon, nung napapanood natin, nung kauna-unahan po, ang sabi ni Aling Anseng, yung bahay na yun ay kay Kuya Oliver at doon na po titira si Oliver doon sa isang kwarto, si Oliver, ano? Nabago lahat yun po pagdating ng mga ilang buwan na bago. Hindi na daw po. Kaya kaya po napagdesisyonan po nila Daddy Frankie at ni Kuya JJ at kahit nga po sa harapan ni Anseng na patatayuan na lang po yung ng bahay si Kuya Oliver dahil mas maganda na si Kuya Oliver, mayroon sariling bahay at doon sa lupa niya. At ang gusto nga doon sa malayo. Ngayon, pumayag naman nga si Kuya Gigi na doon na lang sa gitna nila itayo yung bahay. Kaya nga po, ay si Daddy Frankie, inaasahan po talaga na yun po ang masusunod. Hindi ko nga po alam kung bakit ganito, ano. Sa tuwing may masasabi si Anseng, bakit si Daddy Frankie parang nagiging sunod-sunura na lang, di ba? Sorry Daddy Frankie, no? Dahil alam mo na doon din talaga itatayo sa pinagtanggalan ng kawayan. Bakit pag nagsasalita si Anseng, para bang nabablang ko na si Daddy Frankie na sumusunod kay Anseng. Anong mayroon si Anseng, ano? Kaya kami ako dito natawa. Yung napanood ko nga po yung premiere ni Daddy Frankie, medyo talagang sumama din ang pakiramdam ko. Ang dami po talaga na hindi na ako nagko-comment, binabasa ko na lang po yung mga comment doon na marami talagang nagalit. Dahil sa ginawa ni Anseng na talagang gusto niyang ilapit yung bahay ni Oliver sa kanya. Ang dami pang mga sinasabi, kaya lang talaga ay mayroon po talagang interest dito si Anseng. Sa pangyayaring to at nakikita naman natin, naririnig natin kung ano yung mga sinasabi niya. Nung pagdating pa nga lang ng ng mga materialis, ang sabi niya, pahingi naman para doon sa dirty kitchen namin.
Ang dami na ngayon na sinasabi si Ansing na may pa-dirty kitchen, ano, may kitchen na. Noon, wala pa si Oliver na tumutulong, hindi niya po yun naisip na magkaroon sila ng dirty kitchen. Ano po? Dito sa usapin po to na sa magkapatid, medyo hindi po maganda. Dahil alam ni Kuya Gigi ng ugali ni Ansing na may pagkaswapang, ano? Na gusto niya lagi siyang nakakalamang. Dito, sa usapin talaga mga kapatid, medyo talagang si Ansing talaga ay nakikita natin na talagang may pagkatoso talaga, no? Gusto niya talagang makalamang dahil sa sarili niyang bibig po mismo lumalabas din yung mga nasasabi natin ng mga viewers, ano? Kaya tuloy si Daddy Frankie dito po yung naiipit. 'Di ba? Kaya dapat si Daddy Frankie ay kung ano yung pinag-usapan noon, dapat yun din po yung nasunod. Ewan ko po talaga. May sa ano yata, parang mangkukulam yata ito si Ansing. Dahil nakukulam si Daddy Frankie. Napapasunod niya. At saka yun, dito pa po mga kapatid, ano, pag-usapan natin. Yung pera ni Oliver pala, 200,000. Ngayon pa po pala ay nakakuha na ng 30,000 si Ansing. Kaya bali, 170,000 na lang yung pera ni Kuya Oliver. Saan mararating po yung 170,000 sa pabahay? 'Di ba? Nakakalungkot po mga kapatid yung mga nangyayari, ano. Mabuti na lang nandiyan may mga sponsor na talagang tumutulong kay Daddy Frankie. Hindi po 'yan sa para tulong kay Oliver, para kay Ansing, hindi po. Ito po mga tumutulong kay Daddy Frankie dahil gusto nilang talagang tulungan si Daddy Frankie dahil nakikita naman po kung paano po tumulong. Ano? Ang masasabi ko lang po dito sa reaksyon ko na to, huwag masyadong pagkakatiwalaan si Ansing. Ano? Dahil nakikita natin, alam mo, siya pa yung nagdedesisyon na kailangan daw 2 kwarto at doon na rin sila titira. Di ibig sabihin, no, siya ang titira doon. At si Oliver, may iwan doon sa lumang bahay. Ano, di ba? Ano ang tawag doon? Di ba, toso? Sabi niya na nga, sabi nga ng mga viewers, matalinong toso, no? Kaya, kaya sa totoo lang po, nakakalungkot po talaga ang pangyayari na ito. Dahil alam na alam naman natin po ang ugali ni Aling Ansing. Wag na tayong magtataka. Kaya, ang masasabi ko lang kay Daddy Frankie, ipagpatuloy na lang kung ano po ang sinimulaan at ayusin na lang po sa barangay. Na pagdating ng araw, ni sino man walang makakakuha ng bahay ni Kuya Oliver o pag-interesan po ng anak ni Aling Ansing or si Ansing. Ni sino man po mga kapatid, lalo na kagaya din po kay Kuya Gigi, di ba? Kung sakali man na mamatay si Kuya Oliver, ay sigurado po yan, aangkinin niya ni Ansing at mga anak ni Ansing. No? Kaya mga kapatid, itong reaction ko to ay pinaalala ko lang po kung ano noon si Oliver para maalala ni Aling Ansing, maisip-isip niya na bakit pag-iinteresan niya yung bahay ni Oliver na noon wala naman siyang nagawa, di ba po? Na 20 years na nakakulong. At ayan nga, pinaalala ko lang sa iyo Aling Ansing para hindi mo makalimutan. Dahil ang mga viewers po, hindi nakakalimot kung ano po noon si Oliver. At ngayon nga na may nakukuha ka, yung mayroon kang interest talaga dito kay Oliver na kung anong mayroon si Oliver ngayon, kaya ginagampanan mo ang pag-aalaga sa kay Oliver, ano? At wag mong sabihin na ikaw ang nagpapainom ng gamot dahil
tungkulin yung magkakapatid na alagaan nyo ang inyong kapatid dahil pinabayaan nyo na sila sa loob ng 20 years. Oh. Sabi mo nga, babawi ka na lang sa iyong kapatid. 'Di ba? Kaya, wag puro sat-sat, gawin mo na lang ang sing. 'Di ba? Dahil sabi nga ni Kuya Gigi, siya ang nag-alaga noon. Oh, wag mong sisisihin si Kuya Gigi kung ganun po yung naging kalagayan ni Oliver dahil siya daw po yung nagpapakain. Kung tutuusin nga naman po, sana patay na noon kung di niya inalagaan. 'Di ba? Hanggang dito na lang mga kapatid at see you my next vlog at abangan nyo po ang susunod ko pong banat dito kay Anseng. Ito ay pinaalala ko lang kung ano noon si Kuya Oliver. Sana maalala niya at maisip-isip niya na wag siyang masyadong gahaman. Ano po, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Lagi na lang natin po suportahan si Daddy Frankie at ang kanyang team at sila ni Aling Rochelle at siyempre naman po pakiyakap din po si Malo de los Santos. Please subscribe po Malo de los Santos at lagi po kayong updated. Pindutin niyo po ang all button para po lagi niyong mapapanood ang aking reaction. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid at subaybayan natin ang pagwawakas ni Aling Anseng. Bye-bye po.